17 katao po ang namatay. 4 po naman ang nasugatan sa pagbagsak ng C-130 cargo plane ng Armed Forces of the Philippines sa Bangkal, Patikul, Sulu. Ayon kay Defense Secretary Delpin Lorenzana, kabilang ang 3 piloto at 5 crew. Kabuang 72 sakay ng C-130 plane na maghahatid sana sa pagbagsak ng C-130 cargo plane ng Armed Forces of the Philippines sa Bangkal, Patikul, Sulu. Ayon kay Defense Secretary Delpin Lorenzana, kabilang ang 3 piloto at 5 crew. Kabuang 72 sakay ng C-130 plane na maghahatid sana ng mga sundalo mula sa Cagayan de Oro. Nauwi sa malagim na trahedya ng mamis ng eroplano ang runway at tuluyang mawala ng kontrol. Tuloy-tuloy ang ginagawang search or rescue operation habang ginagamot naman ang mga nailigtas sa 11th Infantry Division Hospital sa Busbus, Sulu. Ay, susme, ano bang nangyayari sa Pilipinas? By the way, nakaalis na ulit si Pacman, ha? Yung kasing eroplano na sinakyan ni Pacman patungo ng Amerika para sana sa kanyang pagpapatuloy ng training sa kanyang laban kay Terence, na-divert sa Japan kagabi. Tapos pinabalik dito sa Pilipinas. Pero ngayong hapon nakaalis na uli. Tuloy na yung flight niya papuntang LA. Okay. Ilang araw matapos niyang tanggapin ang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte na patunayan ang korupsyon sa administrasyon, patong-patong at matibay na ebidensya raw ang nakalap ni Senador Manny Pacquiao. Nanguna sa listahan ni Pacquiao ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Higit 10 bilyong piso raw ang nawala mula sa pondo para sa ayuda nang dahil sa maanumalyang pagkuha ng DSWD sa isang mobile wallet company na umano'y bago pa lang. Dagdag pa ni Pacquiao, may testigong makapagpapatunay nito. Handa raw ang DSWD na humarap sa anumang investigasyon para sagutin ang mga alegasyon ng senador. Muli namang binatikos ni Pacquiao ang Department of Health dahil sa pagbili ng mga gamot na umano'y malapit nang ma-expire. At ang Department of Energy dahil sa pag-award ng kontrata sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines nang hindi dumadaan sa bidding. May natanggap rin daw siyang reklamo ng korupsyon sa Environment Department. Itinanggi ni Pacquiao ang paratang ni Pangulong Duterte na namumulitika lang siya sa gitna ng umiinit na hidwaan sa partido nilang PDP Laban. Nagkataon lang raw na dumagsa kamakailan ang mga reklamong natanggap niya tungkol sa katiwalian sa pamahalaan. At handa raw siyang makipagtulungan sa Pangulo para ma-knock out ang korupsyon. Pero ang isang faksyon sa PDP Laban na suportado ng chairman si Pangulong Duterte, posible raw maghalal ng mga bagong opisyal ng partido sa July 17 habang nasa Estados Unidos ang party president na si Pacquiao para paghandaan ang laban sa Amerikanong boksingero na si Errol Spence. Itinanggi ng Energy Department ang aligasyon ni Senador Manny Pacquiao sa di umano'y maanumalyang pagpili sa isang kumpanya bilang Independent Electricity Stock Market Operator. Ayon kay Energy Assistant Secretary Gerardo Erquiza, na ayon sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang pagkakatalaga sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP. Paliwanag ni Erquiza, nakasaad sa batas ang pagkakaroon ng independent operator sa wholesale electricity spot market. Sa panahon lang din aniya ni Energy Secretary Alfonso Cusi na ipatupad ang probisyong ito ng EPIRA. Simula nang maging batas ito noong 2001. Ayon kay Erquiza, na imbestigahan na ng Kamara ang isyu noong 2019 at walang nahanap na anomalya ukol dito. Gayunpaman, nakahanda raw ang DOE na sagutin ang mga paratang ni Pacquiao kung magkakaroon ng pagdinig ang Senado sa isyu. Yung yaman mo yan, bakit hindi mo ipabigay? Kung talagang meron kang malasakit sa mga kababayan natin, kung meron kang pagmamahal, alam mo, totoo pa kasi sinasabi ng ibang mga nakakapanood sa iyo parati na sa sobrang pagbubugbog sa iyo, sa sobrang pagbuboksing mo, pati ang utak mo naalog na rin. Mukhang naalog na rin ang ulo mo Senator. Ang nakakatawa lang dito, alam mo Mr. Senator, kung usapan matinulang ko walang halong kalokohan, hindi mo kakayanin na magsabi na magiging libre na ang pabahay sa buong mahihirap na kababayan natin. Hindi mo kakayanin yan kahit ikaw ang Pangulo. Saan kukunin ang pondo? Saan kukunin ang pondo, Mr. Senator? Doon ba sa perang pinanalan mo na ko? Sa boxing? Kahit nagsama-samahin ang pera mong yan, hindi kayang itustos sa buong mahihirap na kababayan natin. Kaya huwag kang patawa. Huwag mong gamitin yung style na pangmasa. Huwag kang iingot-ingot. Senador ka, alam mo yan, imposibleng mangyari Kung si Pangulong Marcos hindi nagawa yan, ikaw pa. Lahat ng maralita,
pwede pa siguro ang gawin mo. Magpanukala ka ng batas na magkaroon ng project ng housing. Exclusive yun yung housing na yan sa mga squatter na unti-unting babayaran. Pero yung libre na walang babayaran yung maralita sa pabahay na yan, ay naku po, Diyos ko yung mahabakin. Maniwala ka sa hindi, baka wala pang isang taon ng bahay na yan, ibinebenta na yan nung isang pobreng kababayan natin. At para bumalik muli sa dating pagiging squatter. Katarantaduhan yan, tama yung sinasabi nyo. Tama ka, Ma'am Aki. Katarantaduhan yan, yung pangako ni Pacquiao. Isang kagaguhan yan. Hindi pwede, sabi nga ni Kristo, di ba? Ang taong tamad ay walang karapatan lumamon. Di ba? Ganyan tayo. Hindi pwedeng binigyan ka ngayon. Gusto mo bukas ibigay na lahat sa'yo. Ang buong braso. Diyos ko po. Diba? Hindi mo kakayanin yan eh. Ha? Hindi mo kakayanin. Kaya mo lang nasabi yan na magiging libre ang babahay. Ha? Pag ikaw naging Pangulo, para lang yung mga kababayan natin na tatanga-tanga, na mga uto-uto, mapaniwala sa'yo at ikaw ang ibuto sa 2022. Kasi ngayon, alam niyo po pinaka-the best ngayon, itong bago mag-filing ng mga candidate, bago magsimula ang filing for national candidate, gumawa ka na ng gimmick. Ngayon pa lang gagawa ka na ng gimmick. Anong yung gimmick? Yung tipo bang naiiba ang strategy? Yung ikakagatin ng masang Pilipino. Yan ang gimmick na dapat gawin ngayong panahon ng eleksyon. Bago mag-eleksyon, bago maghalalan, bago magsimula ang mga filing, yan ang the best. At itong gimmick ni Manny Pacquiao na magiging libre na ang pabahay, magiging libre, wala ng squatter. Diyos ko po, Mayo, kung ikaw ay tanga, kakagat ka. Kung ikaw ay walang utak at hindi ka nag-iisip, maniniwala ka sa patibong na gimmick ni Manny Pacquiao. Pero kung ikaw ay malikot ang utak, ikaw ay nag-iisip, ikaw ay gumagamit ang utak mo, hindi ka utak ng katangahan, abay kaibigan, congrats sa'yo. Dahil alam mo na hindi mangyayari na ang pamahalaan ay magpupundo sa pabahay na libre. Wala kang babayaran kahit ano. Libre lahat yan. Tandaan po natin mga kababayan, ang pamahalaan po ay umaasa sa mamamayang Pilipino. Ang pamahalaan po ay umaasa sa ating binabayaran na buwis. Tandaan po natin yan. Ngayon, lahat ba na nakukuha nilang pondo ay magiging pamimigay nila yan na magiging libre? Ay hindi po totoo yan.